Mga kababayan, panoorin at pakinggan natin ang reaksyon at komento ni Atty. Delgra kaugnay sa pagpapadala at pagpapakulong sa dating Pangulong Duterte. Eksklusibong nakapanayam ni Sir Michael King sa labas mismo ng detention facility, The Hague, Netherlands. Heto at panoorin natin ang video. Mention about being Filipino abroad. Maalala ko recently may 3 Pilipino na titina sa China. And the government came out with a statement saying that they're going to extend all possible assistance to these Filipinos who were detained in China. And that has always been the official government policy of any Filipinos abroad who have been the subject of either cases, harassment, or anything involving Filipinos abroad na nangangailangan ng assistance or suporta ng ating gobyerno, agad-agad yung gobyerno natin tumutulong. Yeah, Atty. Yes. At part sa tulong ng ating gobyerno is, kasi Pilipino nga sila, is to repatriate them. Yeah. Pinapauwi. Maalala nyo yung mga famous stories about Sara Balabagan, and very recently yung nasa Indonesia, si Veloso, tinulungan talaga na makauwi sa Pilipinas. Ang nakakalungkot at if I may say nakakagalit is meron tayong isang Pilipino na nanirahan na, dumating sa Pilipinas, matanda na, 80 years old, dinala pa sa labas para maikulong. So, suporta at nagdadasal sa mga PRRD. Tawag natin PRRD, Alpigong, Mayrudi, Alpigong. Kahit papaano, nag-iisa siya sa puso natin. So, please continue to pray for him, for his well-being, for his good health. At sana, patuloy yung malakas paninindigan at tuloy-tuloy yung paglalaban niya sa kanyang dinarasan. So I hope everyone will continue to pray. Thank you po. Attorney, kaibigan po ako ni Demic Pabalan. Opo, ikaw ba yun? Yes, ako po. Ikaw yung nag-text? Ako po yung simula dumating si tatay. Nandiyan na po ako araw-araw nag-bike lane tayo. Dito sa gilid. Bike lane. Sorry, Dito dito. Nandiyan na po. Ay, sorry. Sorry. Yeah. Attorney, yes. Ako po yun, simula day 1 kasi dyan lang ako nakatira, attorney. Ikaw ba yun? Yes. Demic daw nag-text. Opo, si Demic Pabalan. Parating daw po kayo, sabi kausapin ko kayo. Ayun po, simula nagla-live ako dyan, attorney, simula day 1. Ang dami nang nanood sa akin, sobrang dami talaga, buong mundo. Attorney, at nangingila, ano po mensahe sa kanila? I-record ko lang po kayo. Baka okay sa'yo, doon naman tayo. Opo, saan po? Doon sa ayong po. Pero, Diyan lang po ang bahay ko. Simula kaya, saan? dito po, 15 minutes drive. Opo. Okay. Pero okay lang naglalakad tayo, nag-uusap? Okay lang, attorney, nakalive ako ngayon. Ang dami nanonood sa atin, almost 500. Okay. Actually, Pero, yan ituturo mo, yan pala yung entrance ng detention yes. center. Opo. At Dito ako nakatira. it's really, for me, quite emotional. Nakarating tayo ng Hague at hindi pa natin nakita, but hopefully we'll be able to see him. But even that, with the support, pagmamahal ng mga taong pupunta rito, nakakagulat. Yeah, attorney, ibang klase. I just met some people now who came from France. Yeah. No? Opo. Kahapon may kasama ako sa bus na galing sila Switzerland. No? Lumipad sila from Switzerland papunta rito. Meron ding sa Italy galing. At tuwang-tuwa na pumunta sila rito. Tuwang-tuwa na nakakapunta rito. Pero alam ko, they're also very sad, no? As to what happened to halos buong mundo, attorney, kahit ako, umiiyak kami, sakit nang nangyari. Opo. Kaya parang
magic yung nangyari dito. Sobrang daming Pilipino from all over the world. Tony, ang dami ko nakilala. Iisa ang dahilan namin. Talagang tumitindig kami bilang Pilipino, bilang isang dugong Pilipino. Kaya kami nandito. You mentioned about being Filipino abroad. Maalala ko merong recently may 3 Pilipino na titina sa China, sa China. And the government came out with a statement saying that they're going to extend all possible assistance to these Filipinos who were detained in China. And that has always been the official government policy of any Filipinos abroad who have been the subject of either cases, harassment, or anything involving Filipinos abroad na nangangailangan ng assistance or suporta ng ating gobyerno, agad-agad yung gobyerno natin tumutulong. Yeah, Tony, yes. At part sa tulong ng ating gobyerno is, kasi Pilipino nga sila, is to repatriate them. Yeah. Pinapauwi. Maalala nyo yung mga famous stories about Sara Balabagan, and very recently yung nasa Indonesia, si Veloso, tinulungan talaga na makauwi sa Pilipinas. Ang nakakalungkot at if I may say nakakagalit is meron tayong isang Pilipino na nanirahan na, dumating sa Pilipinas, matandang-matanda na, 80 years old, dinala pa sa labas para maikulong. And Ganda. that's really something that upsets a lot of people. Diyan kami na especially Tony, yes. Filipinos. So, yung polisiya ng gobyerno na tutulong sa kapwa Pilipino, sa kalagayan ng isang tao rito, 80 years old, can you just imagine a senior citizen Yeah. being brought out of the country to be imprisoned? And that's really something mind-boggling to me. Some people gets emotional about it, Yes. but it doesn't make sense at all, absolutely. Ganyan po ang dahilan talaga ng lahat ng tao na kilala ko mula buong mundo. Isa lang po ang dahilan. Yan po ang sinabi niyo. Talaga pong kahit kausapin ko sila, talagang lumuluha sila. Kahit hindi kami magkakilala. Talagang ganun po ang nadarama ng mga bawat Pilipino. Talagang tumitindig na yung mga dati pong tahimik. Katulad ko, hindi po ako mahilig sa politics since I was born. Pero sa pangyayaring ito, sabi ng puso ko, pumunta ka doon. Ipagtanggol mo yung Pilipino. Yung kababayan mo nandun, bumangon ka. Kaya po araw-araw talaga akong nagpupunta dyan. Tony, gumagawa ako talaga ng paraan. Ayun, Tony. Saan ba kayo pumunta, Tony? Doon daw sa dulo, dyan sa Sa may coffee. May nakabay dala kayong sasakyan, Tony? Wala, naglalakad na ako rito. Ikaw, may sasakyan ka? Po, meron. Okay. Galing lang akong trabaho, Tony, sa airline na crew. What do you Kaso- mean, you're a steward? No, sir, a ground crew. Kami yung Ground crew. kami nag-handling and Anong pangalan mo ulit? Michael King. Michael Kane. King na lang po, King or Michael, yeah. Michael King. Friend ko po si Demic Pabalan. Kaibigan ko po siya. King. Yeah. At nagkataon lang, malapit yung bahay ko rito. Tapos, talagang 2016 pa. Attorney, yun ang ko. Duterte. Sama muna kayo guys, lalakad-lakad tayo ni Attorney. Ang dami pong nakapanood ng video, sir. Talagang nasasaktan sila sa ginawa sa inyo doon sa airbase. Maliit na bagay lang yung nangyari sa akin. Ang mas malaking bagay, nakakagulat, nakakagalit, yung nangyari sa Ayun nga po. matandang Hindi na po usapan ng... pinakamamahal na presidente. Kaya po nagalit, nagsumama ang loob, nag-aalab ang mga puso ng mga Pilipino. Attorney. Dahil sa ginawa nila.
Ayun po yung kasama niyo si ano, di ba? Yung aide ni President. Opo. Opo, kilala ko din. Sabi sa akin nga ni Demic. Si Demic po pa ay ano yun? Kasama sa trabaho niyo po. Oo. Sa anoong... kampanya lang. Opo. Kahit po nung sa ano, sa... Kasama niyo yata sa Hong Kong nung... Sa Hong Kong kayo. Hindi, hindi ako kasama doon. Hindi ko ba kasama? Hindi ako kasama doon. So, sa akala ng iba, kasama ako doon sa grupo ng Presidente. Hindi nga kami nakapasok nung sinalubong namin siya. Hindi kami nakapasok dun sa arrival area ng NAIA. Dito po ba sila sa coffee shop? Nawala siya. Baka dito, attorney. Ayun. Ay, ayun na. Attorney, may dala akong kape sa kotse. Gusto nyo? Hindi O na. dito. We're good. Dito, magkape tayo dito. Ito coffee shop to, attorney. Ito ba yung kasama mo? Hindi ko alam. Hindi po yata. Yan nga. Yan nga. Attorney. Kilala niyo ito? Yes, Tony. Yeah. Friend ko si Demic. You know Demic Pabalan? Yeah. He's a friend of mine. Alam mo kung bawal siya? Hindi pwede. Kasi naka-live ko. Hindi, kakat ko muna, sir. Bye-bye muna, guys.